June 2, pasokan na naman ang ating mga chikiting. Kaya May 19 pa lang, pinapatupad na nga ng DepEd ang Brigada Eskwela. At para pag-usapan kung tungkol saan nga itong Brigada, ngayong umaga kasama natin si Director Luz S. Almeda, ang Regional Director ng DepEd NCR. Magandang umaga po. Magandang umaga po naman, Sandro at Carla. Yes. Director, pwede po natin pag-usapan itong Brigada Eskwela. It's been a project of DepEd in the past also, pero marami pa rin sa atin ang hindi talaga alam what it's about. So, could you give us like a background about Brigada Eskwela? Yeah. Yung Republic Act 8525 gave birth to Adopt a School program noon. That was in 1998. Then it gave way to a new name. So in 2003, nagiging Brigada Eskwela. So about 11 years na tayo sa Brigada Eskwela. It's a yearly annual program. Normally, 2 weeks before the school opening, we conduct the Brigada Eskwela. Tapos this year, we'll start sa May 19 to May 25. So that's a week-long activity to prepare our schools. Itong Brigada Eskwela is a convergence. Sama-sama ang lahat na stakeholders, the socio-civic organizations, the school community, even the media, the church, lahat ng mga volunteers. Tulong-tulong, maglinis, magbigay ng resources. Actually, ito din ang practice natin dito, yung shared governance. That it takes the whole village to educate the child. Hindi lang DepEd kami palagi, talagang kulang ang problema. Maraming problema sa public school. So, kung maraming tumutulong, services, resources, materials, equipment, ganyan, nag-i-improve talaga yung ating mga public schools. Ang specific theme natin ngayon is focused on safer schools. So we are giving special attention to disaster preparedness, disaster ready yung ating schools, disaster resilience sa ating mga principals, na guro, may mga practices tayo like may fire brigade, may what to do during fire and other calamities and disasters. So we will highlight that ngayon sa Lunes 19. Dito sa region, sa NCR, gagawin natin yung pinakamalaking launching sa Dalandan School, Valenzuela City. But lahat ng paaralan, lahat ng schools magkakandak ng iba-ibang activities yung 1 week na yan. Simula sa Lunes. Ayan, so pag-usapan na natin yung Brigada Eskwela. Pero, Doc, may question lang din po ako. Meron po bang tuition fee hike for this school year? Meron sa private schools. Kasi wala mang tuition fee sa public. Libre yan ang public schools. Pag-enroll ng bata, walang maski pisong babayaran. That's given already. Mayroon lang kunting voluntary contribution pwedeng bayaran sa middle of the school year, but hindi upon enrollment. Sa private schools, meron tayong tumaas ay konti, but 9.4%. Ang number of schools that sought in tuition fees. Ano po, ma'am, gusto ko rin matanong kasi kumbaga napag-usapan nyo nga po na parang week-long na mga activities po ang magaganap starting May 19. Yes. When you talk about activities, what are the activities that we have planned out po kumbaga for Brigada Eskwela? Okay, unang-una meron tayong may caravan, minsan iba magpaparade, may parang advocacy, yung iba malaking programa, may fanfare, may sounds, may drum and bugle corps. So initially, we have already made a lot of invitations to lahat na partners natin, stakeholders in a community to really promote the spirit of education in our schools. Sa umaga, it will start at 7:30, meron tayong simultaneous yan. May yung mga parents na marunong sa PTA, marunong carpentry work, doon sila. Magpinta yung iba, magpunas yung iba, magwalis sa rooftops, yung mga mature parent volunteers, may merienda, mayroon tayong rehearsal or practice sa fire in case there's a fire, tapos how to respond to earthquake. Meron tayong mga protection na murang-mura lang, yung parang mga rugs na ilagay dito, tapos at a signal, lalabas yung mga bata, disiplinado. Ito ang
mga activities natin na gagawin sa simula Monday hanggang Friday or Sabado. Okay, sino-sino po ba yung mga pwede mag-volunteer? Kasi sabi nyo nga po yung mga pwede pong lumahok dito, mga Pwede volunteer. kayo eh. Okay. Anybody na mataas ang concern and yung compassionate sa plight ng ating mga bata. Yung mga social-civic organizations, marami tayo dyan. Like Rotary, yung mga even religious organizations, tapos yung ating mga donors, saka sponsors, malalaking companies. Institutionalized na kanila yan. Every year talagang nagbibigay. In different forms. It can be material, goods, yung iba services naman. So kung walang pera maibigay, just your presence, just your manpower support system, pwede na yan. Nagpapakita na talagang tumutulong para mapalago natin yung ating mga public schools. Director, ito naman gusto ko matanungin, para naman po dun kumbaga sa mga Yolanda hit areas, how are they preparing for Brigada Eskwela? We know na meron na nga tayong rehabilitation na nangyayari sa mga paaralan natin. Malaking magawa yung mga stakeholders, yung mga PTA, for example, military, police, mga doctors, volunteers, kasi talagang nakikita natin na talagang nagsama-sama sila para tulungan yung schools. Cleaning up. Isa is safer, promoting safer and cleaner schools. So safer yung sa disaster preparedness measures, tapos yung cleaner, yung paglilinis. Kasi usually yung 2 months na break, taas na yung grass, yung mga fences, titingnan natin kung secured ba yung area, yung gates, yung fire exit. Talagang kung gustong tumulong, maraming magawa. I'm sure they're doing it in Yolanda affected areas. Double time yun sila kasi magsisimula na naman sa June 2. So by June 2, talagang klase na yun. Hindi pa yung pa ang time na mag-distribute ng books, yung pa ang magawa ng program, hindi. Sa atin dito sa NCR, by June 2, talagang first day of school na wala nang maglinis, wala nang mag-distribute ng books, tapos na yung class program, mag-ano na lang, first encounter with the children. Of course, with their corresponding teachers. Ito nga po, ma'am, dahil napaaga po o maaga po ang pasukan ngayon, June 2. Gano'n na po ba kahanda ang DepEd for this school year? Sa NCR, we had a series of meetings already. Mayroon tayong mga trainings, orientation sa mga guro, lalo na sa principal. There's an ongoing orientation seminar. Lalo na yung sa bagong curriculum sa grade 9, yun na, bago na, so mayroon tayong training sa mga guro. And grade 9. So talagang because of K-12 reform, marami talang nangyayari sa DepEd. And then ma'am, how prepared are we for this naman? Kumbaga, what is the expected number of students na papasok nga sa atin this year? Kasi I understand what we do para hindi ka nagkakagulo sa first day ng school at syempre sa enrollment, we have early enrollment po which happened noong January po. So ngayon po, ilan po ba yung ina-expect natin na mag-enroll pa aside from those that have already availed of the early enrollment? Normally, nagta-target tayo ng mga 8 to 10% increase. Okay. Pero yung enrollment natin maaga. April pa yung malalaking schools and high schools. As early as March, nag-enroll na sila. So, hindi talaga sabihin natin last 3 days, gano'n pa. Ongoing na yung enrollment. Tapos, more than 50% have already enrolled. 50 to 70%. Kunti na lang yung hindi pa natin. So, sana naman by June 2, talagang ready na tayo. Even yung schools na mga affected sa construction, 3-4 na division affected. Quezon City, Pasay, I think Caloocan, Manila, mga ilang schools yun. Meron na rin silang bagong class program. Para talagang limited yung mga problema as a result of the construction of the Skyway. Ma'am, ito naman po, if we have mga boss na gusto pong i-contact kayo sa Department of Education, whether they want to help or they have questions or queries na they want to address to you guys, how do they contact you po? We have a help desk, parang assistance center. We have a task force. After the brigada, meron tayong Oplan Balik Eskwela. So we are encouraging yung ating mga out-of-school youth,
Kung ayaw nila sa formal schools, meron tayong ALS, Alternative Delivery Modes, maraming mga programa na pwede sila makabalik. No? Sa DepEd NCR Regional Office, meron tayong hotlines. Sana sulat nyo 920-5824. That's one of the numbers. Or 922-7924. Sa lahat ng mga divisions, sa 16 divisions in the National Capital Region, meron tayong mga help desk. So please contact the persons manning the help desk kasi kung anong gusto nyong sagot or anong tanong, sigurado yan masasagot nila. Alright. Especially along Brigada Eskwela and Uplan Balik Eskwela. Alright, so talagang marami na naman tayo natutunan ngayong umaga, Carla. At yan, maraming salamat po sa inyong panahon at sa inyong pag-explain nga rin syempre sa ating mga boss tungkol sa Brigada Eskwela. Sana po marami mong mag-contact sa inyo para makatulong na rin po dito sa inyong proyekto. Yeah, anybody is welcome. Sabi ko nga, maski sino. And they really welcome more involvement, more support. Alright, that was Dr. Luz S. Almeda, ang Regional Director ng DepEd NCR. Maraming salamat po sa inyong panahon, Ama. Thank you very much. Thank you so